topical, tayo ay um, magbabasa ng ating launching verse. Sandali po ha. Yan, hindi ko alam ang pin. Okay, so buksan po natin ang ating Biblia sa aklat po ng Lamentations. Chapter 3. Panaghuy sa Tagalog. Okay? Chapter 3 verse Panaghuy po. Verse 22. Yan lang po yung ating launching verse. Makikita natin dito sa basahin po natin, tapos tayo ay manalangin. The Lord's loving kindness indeed never cease, for His compassions never fail. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo, Panginoon. At sa sandaling ito, O Diyos, ng aming pag-aaral ay lalo naming hinihingi, Panginoon, your compassion, your mercy, and your loving kindness, namin pong maunawan ang iyong salita, Panginoon, mailapat namin sa aming mga buhay. Tulungan mo, O Diyos, ng iyong salita ay magipong sibat sa aming mga puso na mag-udyok sa amin sa pagbabago. At lalo ka naming makilala at tangkilikin, Panginoon, ang iyong kabutihan sa lahat po ng ito. O Diyos, ikaw po ang pagpalain. Itago mo ako, Panginoon, sa iyo pong liwanag. Ako po ay makasalanan. Humingi ako ng tawad sa lahat ng aking mga kakulangan at kalabisan sa iyong presensya, Panginoon. Ikaw ang magsalita po sa puso ng bawat isa. Pinupuri ka namin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay. So, pag sinabi nating loving kindness o yung tinatawag natin na habag, pag-ibig, compassion ng Diyos sa atin, kung paano tayo tinitingnan ng Diyos sa kanyang mga mata, ay maalala natin na ang Diyos po natin ay Diyos ng pag-ibig. Laging sinasabi yan. Kahit sa mga relihiyon, yan po lagi ang pangunang sinasabi nila na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Subalit tandaan natin na kung ang ating pagkakilala sa Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ayon lang sa sinasabi ng nagtuturo sa atin at wala tayong karanasan, kung paano ito ipinahayag sa atin mismo ng salita ng Diyos, tayo po ay nasa isang samahan o relihiyon na walang katiyakan ng ating buhay. Sa katunayan, ang pagkakilala lang natin sa pag-ibig ng Diyos, sa habag o sa kanyang compassion sa atin ay mababaw lamang. Kapag dumating tayo sa punto ng buhay natin na tayo ay sinusubok o dumadaan tayo sa mga paghihirap o pighati, tinatanong natin, ang Diyos ba'y talagang pag-ibig? Bakit ganito yung aking buhay? Ano nangyayari? So, tinitingnan natin na ang pag-ibig ng Diyos o loving kindness, ang habag niya, ang kanyang kabutihan, ay katangian ng Diyos na gagamitin na pabor lamang para sa atin. Ano po? At yun po ang masama po nating ay pagtuturing sa ganyan pong bagay. So sa bahaging ito, kaya po sinabi niya, ang Diyos, the loving kindness of God, we are not consumed. Alam niyo mga kapatid, kung hypothetically ating iisipin na kung ang katangian lamang po ng Diyos ay kabanalan, lahat po tayo ay mapupuksa. Alam niyo ba yon? Walang pwedeng mabuhay sa atin kahit na isa. Kung ang katangian po ng Diyos ay kabanalan. Tiyak na ang kanyang katarungan ay wawalisin tayong lahat patungo sa impyerno. Dahil sa kanyang kabanalan ay lalabas ang kanyang tinatawag natin na katarungan. Sapagkat ang lahat ng tao ay makasalanan sa harapan ng Diyos at ang kabayaran ng kanyang kasalanan ay kamatayan at ang Diyos ay banal at walang sino mang nakapapantay sa kabanalan ng Diyos, lahat ng tao ay nararapat lamang na parusahan at ang kaparusahan po ay kamatayan. Isipin po natin na paano natin, kung isipin din natin, paano natin pagtitiwalaan ng katapatan ng Diyos at ang habag na kanyang ibinibigay sa atin sa kabila ng ating mga kasalanan at sa kabila ng ating kakulangan. Ito'y patuloy na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ilang beses tayo nagkakasala sa loob ng isang araw. God is gracious to us. Ilang beses po tayong humihingi ng tawad sa Diyos sa ating mga kasalanan. God is merciful to us, ay mapagpatawad. Bakit? Because He is a loving kindness God. Siya ay Diyos na umiibig sa atin. Sabi nga sa Tagalog, pag-ibig na walang kondisyon. Pero hindi nangangahulugan na yayakapin lang tayo ng Diyos sa ating katayuan at sitwasyon. Kaya para makaabot sa atin ang pag-ibig ng Diyos, dahil iniibig niya tayo, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sabi nga noong memory verse ni Sister Susan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Paano niya ipinahayag? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak.
na sino mang manampalataya ay hindi mapapahamak, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa makatuwid, bagamat umiibig ang Diyos, meron siyang tinatawag natin na term o meron tayong tinatawag na kanyang kaparaanan kung paano natin matatamasa ang pag-ibig ng Diyos. Ito sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Upang lang sa ganon, yung ating pagiging makasalanan sa pamamagitan ng kanyang anak, ito po ay mababayaran. Ano po? Ngayon, ang isa pa, paano tayo makatitiyak sa ating kaligtasan kung ang kanyang pag-ibig ay nagbabago? Kung ang loving kindness ng Diyos is not steadfast at reliable, na maaaring parang tayo na merong mood swings, mamaya ligtas ka, mamaya hindi ka ligtas, paano mangyayari sa atin? Kaya nga, ang title natin, The Loving Kindness of God, we are not consumed. Because of His mercy, sabi po nito sa Lamentations chapter 3, verse 23 at 22, the Lord's loving kindness indeed never cease. Hindi ito natatapos. Ito po ay sinabi sa panaghoy ni Jeremias. Ito yung isa sa kanyang mga panaghoy sa kabila ng lahat na ang konteksto po nito, si Jeremias ay isang tinatawag natin na nananaghoy na propeta. Sapagkat siya mismo sa kanyang pag-ibig sa Israel upang ito ay tinuturuan niya upang ito ay maligtas ang tamang landasin at daan at pinakikilala niya ang Diyos, siya ay inuusig at ninanais patayin ng mga taga-Israel. Pero ang sabi niya sa mga taga-Israel, dahil meron siyang tinatawag na loving kindness o covenantal love sa mga taga-Israel, sabi niya, the loving kindness of God, the Lord's loving kindness indeed never cease, and His compassion never fail. Yung po salitang loving kindness and compassion ay magkapatid, magkamag-anak at galing sa iisang salita. Hindi tumitigil at hindi kailanman tinatawag natin na fail, hindi nabibigo. Ganun daw po yung tinatawag natin na loving kindness ng Diyos. So, ang ibig sabihin po ng salitang loving kindness is kesed sa salitang Hebrew, na ang ibig sabihin din nito ay yung salitang habag, mercy. So, pag binasa natin sa New Testament, mababasa natin ang tinatawag natin na mercy o habag ng Panginoon. Di po ba sa aklat ng Ephesians, because of God's great loves, great mercy, and because of His love with which He loved us, He saved us. Dahil sa kanyang habag na bunga ng kanyang pag-ibig, so galing po yun sa isang term, tayo ay iniligtas ng Diyos. Di ba? So makikita natin na ang kanyang pag-ibig ang nagbunga ng ating kaligtasan. Isa pa, ang ibig sabihin nito yung tinatawag natin na kabaitan ng Diyos o yung kanyang kabutihan, the kindness. Paano natin naramdaman na nandun yung loving kindness ng Diyos na tinatawag natin na naging kindness siya? Kasi sa kabila po ng ating, yung ating sufferings, nandun yung loving kindness ng Diyos, yung mga paghihirap natin. At yung ating pagiging makasalanan, naroon din yung tinatawag natin ng loving kindness of God. Ano po? Kaya po may naligtas ay dahil sa habag at compassion ng Diyos sa atin. Kaya may naligtas. Kaya sabi ni, tama yung patutuo kanina, sabi ni Sister Malen, lahat ng taong naririto sa church ay mga makasalanan. At kaya lang tayo naririto at tumatayo dahil sa loving kindness ng Diyos, the compassion, the mercy, and the steadfast love of God. So, malalaman natin na sabi po sa Psalm 103 verse 8, the Lord is merciful and gracious, is slow to anger, and abounding in loving kindness. Ano po? Sabi nagpapatotoo si Haring David sa Psalm 100, sa awit 103, sabi niya, ang Diyos, siya ay merciful, which is also from the word loving kindness. And gracious, which is also bunga ng kanyang loving kindness. There is a grace of God. Yung kanyang pagiging mapagbiyaya. And then slow to anger, mabagal, banayad kung magalit ang Diyos, bunga rin ng kanyang tinatawag na loving kindness. Yung po tinatawag sa aklat ng Romans chapter 3 verse 25, the forbearance of God, yung pagbabata ng Diyos sa ating mga kasalanan, bunga rin po yan ng kanyang loving kindness ng Diyos. And all this is God's showing, pinapakita ng Diyos sa atin so that we are not consumed. Can you imagine? Kung ang Diyos po ay katulad ko o katulad ng bawat isa sa atin, ilang tao na lang kaya ang mabubuhay sa balat ng lupa na kanyang favorite? Siguro yung member ng kanyang pamilya. Kasi kamag-anak niya yon, kadugo niya, kalaman niya. And other people na ayaw niya, they will perish. Pero hindi po ganun ang Diyos, di ba? Kasi ang iniibig niya ay ang kanyang mga
kaaway. Sabi nga sa aklat ng Romans chapter 5, verse 6 and verse 8. Di po ba? Okay, so, sabi rin dito na ipinakikita sa Psalm 103 verse 8 na slow to anger and abounding in loving kindness. Sumasagana ang kanyang pagiging mahabagin at umiibig sa atin. So, meron tayong 3 punto na pag-aaralan. Okay? So, God's loving kindness is founded in His nature. Ibig sabihin, ang kanyang pagiging mahabagin, maibigin, nang walang kondisyon sa atin, ito ay nakabase sa kanyang kalikasan. Ikalawa, ang God's loving kindness is freely bestowed o malaya o sovereignly ibinibigay ng Diyos kung kanino niya ito nais ibigay. Mahalaga po yan. At ikatlo, ang kanya pong loving kindness is fully expressed. Ito ay hayagan niyang malaya niya o buong puso niya itong ipinahayag sa bawat isa sa atin. Ano po? Okay, so, dahil ito po ay topical, marami tayong tatalon-taluning mga verses. Okay, ihanda nyo na ang inyong mga daliri kung saan kayo magbuklat ng inyong mga Biblia. So, unang puntos natin na magbibigay po sa atin ng patuloy na kasiglahan sa ating pananampalataya, pagsamba at pasasalamat sa Diyos ay yung tinatawag natin na God's loving kindness is rooted or founded in His nature. Ibig sabihin, ang kalikasan ng Diyos ay yung tinatawag natin na masagana ang kanyang habag o ang kanyang biyaya. Alam niyo, dito sa Psalm 103 verse 8, sinabi po ito, the Lord is merciful. Ang sinasabi rito, ang Panginoon ay mahabagin o loving kindness. Ang Panginoon ay mapagbiyaya. Siya ay sagana ng kanyang mercy o ng kanyang loving kindness o kanyang compassion. Ang ginamit po rito na connected word is the word is. Ibig sabihin, si Yahweh o ang Panginoon, taglay niya o siya. Iba po yung meron. Parang ganito yan. God has love. Pero iba po yun sa God is love. Naintindihan nyo? Kasi pag sinabi natin God is love, ibig sabihin, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi siya mayroong pag-ibig kung hindi siya ang pag-ibig. So, ganoon din po pagdating dito. Yung kanyang kalikasan ng Diyos ang kanyang kalikasan is rooted sa kanyang kalikasan ang tinatawag natin na loving kindness ng Diyos. Kaya po, kung iisipin natin, sa kabila ng ating pagiging makasalanan, alam niyo, dahil ko sinasabi, walang mahihita ang Diyos sa atin para iligtas tayo at namatay ang kanyang anak sa krus ng Kalbaryo. Nananatili naman siyang Diyos magpakailanman. Bago pa niya likhain ang mundong ito, at ang lahat ng magagandang bagay, siya po'y nanatili ng Diyos. At nung nilikha niya ang tao, sabi nga nung kasabihan ng matatanda, para siyang nagpukpok ng bato sa ulo. Kung atin pong titingnan sa pananaw ng pantao, na parang gumawa ka ng isang malaking problema na wala ka namang mahihita sapagkat ang Diyos ay banal at ang kanyang mga nilikha ay mga makasalanang tao. Pero ito po'y bunga ng kanyang tinatawag natin na pag-ibig. At ang pag-ibig pong ito hindi natin kayang sukatin o kayang unawain. Pero kaya po natin itong maramdaman at kaya nating asahan sapagkat ito yung sinasabi sa salita po ng Diyos. Sabi po dito, ito po ay mula sa hango sa mga pag-aaral ni Ruben A. Torre. Sabi ni Torre, ang loving kindness ay mga bagay kung ito ay nasa kanyang kalikasan, ibig sabihin, ito ay hindi ating merito. Ito ay kalikasan ng Diyos, kaya kusa niya itong ibinibigay sa atin. There's an overflow. Ang sabi nga natin, umaawas ang pagiging mahabagin at maibigin ng Diyos sa mga tao. Nararamdaman niyo po ba yun araw-araw? Alam niyo ba araw-araw iniibig tayo ng Diyos? At hindi lamang tayo, araw-araw iniibig niya maging ang mga makasalanan dahil kung hindi pa dumating ang panahon na sila'y mamatay, araw-araw ay pag-asa nila upang makilala nila ang Diyos. At pag sila'y mamatay, sila'y makapasok sa piling ng kaharian ng Diyos kasama niya. Yan po tinatawag natin na the loving kindness. Sabi po rito, it flows from God. Ito ay kusang lumalabas sa Diyos. It is gracious, abundant, and freely given. Ito ay
mapagbiyaya, ito ay sagana, at kusa niyang ipinagkakalob o ibinibigay. Kahit na tayo ay nagkukulang, even when we fail, nananatili ang kanyang pag-ibig at habag sa atin. Oftentimes, if we come to realize, when we come to realize na tayo nagkakasala sa Diyos, ano ang bagay na dahilan upang ikaw ay lumapit sa Kanya at humingi ng tawad? Dahil natatakot kang ikaw ay parusahan ng Diyos? Mababaw pong dahilan yan. Hindi po yan tinatawag na relational. Ang tawag diyan, ang tingin mo sa Diyos ay pulis na parurusahan kapag hindi ka humingi ng tawad. Pero ang dapat na motibasyon mo, kaya ka humihingi ng tawad sa Diyos sa lahat ng iyong kasalanan, dahil sa kanyang inyong relasyon at sa labis niyang pag-ibig sa iyo. Ang puso mo parang pinipiga, I am unworthy of God's love. Hindi ako karapat-dapat sa Kanya. Subalit ako'y nagkakasala sa Kanya, kaya Panginoon, humihingi ako ng tawad sa iyo sa aking mga kasalanan. So makikita natin dito na even if we fail, God's loving kindness still remains. Nananatili ito at dahil ito ay nakaangkla sa Kanyang katangian at hindi sa ating kakayanang gawin. Yung loving kindness ay binibigay niya sa atin. Binibigay ito sa atin ng Diyos. Laging bukas ang Kanyang trono ng habag para sa atin. Not because sasabihin mo, nagkasala ako sa Diyos, kaya ganito na lang gagawin ko, babawi ako. Magagawa ako ng mabuti sa taong ito para patawarin ako ng Diyos. No, it is not because of our performance, but it is because of God's character and attribute of being a loving kindness God. Amen? Kasapagkat yan po ay Kanyang kalikasan. Sabi doon sa Exodus 34:6, the Lord, sabi ni Moses, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and in truth. Sabi po kailan ito sinabi? Anong konteksto? Kailan ito sinabi ni Moses? Pagkatapos nilang sambahin ang golden calf. Nasabi ni Pablo, ang sabi ni Moses, nadulagan si Pablo, sabi ni Moses, sino ang may gusto sa Diyos dito sa side na to, at ang ayaw ay dito. At lahat po na nagpunta rito, kanilang pinapurihan ng Diyos. Sapagkat sa kabila ng lahat ng kanilang kasalanan, inihahayag po nito yung tinatawag natin the loving kindness and graciousness of God, not based on human merit. Because this is pinupuri nila ang Diyos, hindi dahil may ginawa silang mabuti. Bakit? Dahil pinatawad sila ng Diyos. They committed an abomination, which is idolatry. Sinamba nila ang gintong guya. Okay? So, even in Titus 3:5, not by works of righteousness what we have done, but according to His mercy, He saved us. Bakit tayo naligtas, mga kapatid? Because of God's loving kindness. Because it is in the nature of God to save us. Kaya, pag-iisipin natin, ang ninanais po ng Diyos, ang lahat ay maligtas, kaya tayo ay naririto pa. We are not consumed. Okay? Number 2, sabi po rito, God's loving kindness is sovereignly or freely bestowed. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, ang Diyos ay walang anumang hindrance o walang anumang resistance sa kanyang buhay at malaya niyang ibinibigay sa lahat ng tao ang kanyang habag, ang kanyang pag-ibig sa ating lahat. Malaya niya itong ibigay. Wala pong makatututol sa Diyos sapagkat ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat ng umiiral. Hindi ko pwedeng sabihin sa lahat ng nilalang sapagkat hindi po siya nilalang. Siya ay matagal nang umiiral bago pa nilalang ang lahat ng bagay. Okay? So siya po yung ating Diyos. Kaya sabi po dun sa Romans chapter 9 verse 15-16, sabi niya kay Moses, I will have mercy on whom I will have mercy. I will have compassion on whom I will have compassion. So that it is not of him that willeth or him that runneth, but on God that showeth mercy. Hindi sa mga tao. Hindi sa kanya na may kakayanan upang ma-earn niya, upang kanyang malugod sa kanya ang Diyos at bigyan siya ng kahabagan. Kung hindi, ito ay malayang ibinibigay ng Diyos sa lahat. Ibinibigay niya ito sa ating mga makasalanan ng kanyang habag, ang kanyang loving kindness. Because God's desire is for everyone to be saved. Sabi po yan sa unang Pedro.
God's mercy is not earned. It is freely and sovereignly given. Bakit? Sapagkat siya lang po, sabi nga nung unang punto, siya ang nagtataglay dito, kaya't siya ang may kalayaang magbigay nito sa lahat ng tao, sa ating lahat. Sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 4 to 5, but God, who is rich in mercy, o ang Diyos na sagana sa habag, dahil sa kanyang pag-ibig kung saan tayo kanyang iniibig, kahit nung tayo'y patay pa sa kasalanan, tayo kanyang binuhay kay Kristo Jesus, kasama si Kristo Jesus. Okay? So, ibig sabihin po, ang mercy ng Diyos is shown kanino? Sa undeserved. Sa hindi karapat-dapat, ibinibigay ng Diyos ang kanyang habag sa pamamagitan po ng kanyang anak na si Jesus. Wala pong tao sa langit na deserving. Lahat ng tao na nakapasok sa kaharian ng langit, hindi dahil may ginawa siyang mabuti, hindi dahil meron siyang relihiyong sinasamahan, hindi dahil siya ay sa kanyang pagiging pilantropo, pagiging mabait, mataas ang kanyang moralidad, hindi siya nagiinom, hindi siya nagsisigarilyo, hindi siya gumagawa ng kahit na anong bisyo, kung hindi dahil ang Diyos ay mahabagin and He freely and sovereignly ipinagkakaloob niya ito sa tao sa pamamagitan po ng kanyang anak na si Jesus. Okay? Amen? Kaya mahalaga po malaman natin, God's loving kindness is freely bestowed o malaya niyang ibinibigay. Can you imagine? Mga kapatid, imagine ninyo na kung ang ating pong kaligtasan o ang pag-ibig ng Diyos ay ating binibili. Una, ano ang magiging kapantay na halaga nito? Gayong siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Kung sa gawang mabuti, malulugod sa atin ang Diyos at papapasukin tayo sa langit, gaano kadaming mabuting gawa ang kaya mong gawin? Nagbigay ka ng 10, yung katabi mo nagbigay ng 11, ang sasabihin mo, ba, teka, nadaig ako nito. Ito na ang papasok sa langit. 10 na, patas ang pamantayan natin, babe. Amen. 12. Gagawin kong 12 ang ibibigay ko. Ang mangyayari po ang pagpasok sa kaharian ng langit ay magiging isang kompetisyon. Subalit tandaan natin, ito po ay ayon lamang sa loving kindness ng Diyos, habag, pag-ibig ng Diyos sa atin, na malaya po niyang ipinagkakaloob sa lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Kaya sabi po niya dito sa Ephesians chapter 2 verse 4, ulitin ko, but God, subalit ang Diyos na sagana sa kanyang pag-ibig, dahil sa dakila niyang, nasagana sa kanyang habag, dahil sa dakila niyang pag-ibig. In the Old Testament, isa po ang ibig sabihin niya, the mercy and the love. Okay? Dahil sa kanyang pag-ibig, kung saan iniibig niya tayo. So, ang object ng kanyang pag-ibig ay tayo. Anong ginawa? Kahit nung tayo'y patay pa sa ating kasalanan, ibig sabihin, patay sa kasalanan, walang kakayanan sa mabuting gawa, walang kakayanan maging kalugod-lugod sa Diyos, iyan ang kondisyon natin. Kahit nung tayo nasa ganyang kondisyon, anong sabi? Inibig niya tayo kanyang binuhay. Paano? Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. So the loving kindness of God is freely given to us. Malaya pong ipinagkakaloob sa atin, subalit ito'y matatamasa natin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Amen? Okay, hindi po sa mabuting gawa, ha? Hindi sa relihiyon. Okay, hindi sa mga moralidad natin. Dahil kung yan ay makapagliligtas, hindi na kailangan bumaba si Kristo mula sa langit at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan. Kaya naman pala natin. Okay. And then last point po natin ni God's loving kindness is fully expressed. Or in Psalm 63:3, ang sabi is better than life. Ang ibig sabihin po nung God's loving kindness is better than life, ibig sabihin, mas maganda pa ang pag-ibig at habag ng Diyos kaysa sa anumang mayroon kang buhay ngayon. Kasi ito po ay eternity. Kaya ito ay fully expressed. Ang pag-ibig po, alam niyo po, sabi sa Aklat ng Efeso, ang biyaya at pag-ibig ng Diyos ay binigay sa atin ayon sa kanyang kakayanang ibigay. Hindi ayon sa ating kakayanang tumanggap. Imagine niyo. Ibig sabihin, kung ano ang nararapat na ibigay sa isang tao para sa kanyang kaligtasan, yun ang ibinigay ng Diyos.
At ito ay si Kristo sa krus ng Kalbaryo mamatay sa krus para po sa atin, ang kanyang anak. Okay, so sabi po dito, God's loving kindness is fully expressed or better than life. Yan po yung sinabi doon sa Psalm 63:3. For your loving kindness is better than life, so my lips will praise you. Okay, fully expressed. Ibig sabihin po nito na ang habag, pag-ibig ng Diyos sa atin, ang kanyang tender mercies sa atin, is more precious. Ito ay mas mahalaga pa kaysa taglay nating buhay. Kung hindi natin tataglayin ang katangian ito ng Diyos sa atin, anuman ang taglayin natin sa mundong ito, wala pong kakayanan na umalingaw-ngaw sa kabilang buhay. Taglayin mo man ang pinakamaraming kayamanan, taglayin mo man ang pinakamaraming kaibigan, taglayin mo man ang lahat ng bagay, lahat ng yan po'y pansamantala lamang. Either sila ang mamamatay, o kayamanan mo ang mauubos, o ikaw ang mamamatay at papasok ka sa walang hanggan. Kaparusahan ba? O kaharian ng Diyos? So, God's loving kindness is fully expressed. It is better than life. So, ibig sabihin, nung sinabi ito ni Haring David, sabi niya, God's love, ang pag-ibig ng Diyos ay higit pang mahalaga kaysa sa kanyang pag-iral. Even in his own existence. Kaya, ito rin yung pananaw ni Paul. Sabi ni Paul, for me, to live is, and to die is, gain. Because para sa kanila, God's loving kindness is better than even in his own existence. Even in the wilderness. Kasi sumusulat si David. Hinahabol siya ng kanyang mga kaaway. Pero puro papuri sa Diyos ang kanya pong sinasabi. In the wilderness, fleeing from the enemies. But God's presence is more precious sa kanyang survival. Psalm 23. Ano ang sabi niya? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Doon sa huli, anong sabi niya? One thing is sure, I will dwell in the house of the Lord forever. Ano po? Yun po yung kanyang sinasabi. Ibig sabihin, talagang tinatanaw ni Haring David that God's loving kindness is fully expressed sa kanyang buhay. And even death, hindi po yan ang hadlang para maramdaman at maranasan niya the loving kindness of God. In Psalm 36:7, how excellent is thy loving kindness, O God, therefore the children of men put their trust under the shadow of thy wings. Kaya ang mga tao ay nagtitiwala sa iyo, Panginoon, sa ilalim ng iyong bagwis, sapagkat nararanasan namin ang iyong loving kindness. Now, brothers and sisters, hindi mo ito mararanasan pag wala kang personal na relasyon sa Diyos. Because God is a person. And what He wants is for you to have. Dahil ang Diyos ay persona, ang ninanais niya ay magkaroon ka ng personal na relasyon sa Kanya upang maramdaman mo ang Kanyang pag-ibig at habag. Pero kung ikaw ay nasa isang reliyon, hindi mo ito mararamdaman. Ang gagawin mo pag ikaw nasa isang reliyon, susundin mo ang lahat ng alituntunin ng reliyon kahit hindi mo naman talaga personal nakikilala ang Diyos. Okay? So, yan po yung sinasabi niya. Now, sabi dito in Psalm 36:7, ang kanyang, how excellent! Talagang kahanga-hanga ang iyong loving kindness. So, God's loving kindness is a refuge. Ito ang kanlungan ng isang tao. In Psalm 94:18, when I said, my foot sleepeth, thy mercy, O Lord, help me up. So, fully expressed dito ang habag ng Diyos. Sa katunayan, ito ang inaasahan natin na siyang magtatanggol sa atin sa lahat ng mga kahirapan natin sa buhay na to. Sa lahat ng ating kasalanan, God's loving kindness is fully expressed because we know in all our sins, sa lahat ng ating kasalanan, God is there to forgive us because He is our merciful, not only God, but merciful Father. Amen? Siya ay ating amang mahabagin po sa atin. Kaya sabi niya in Lamentations chapter 3:22-23, it is the Lord's mercies that we are not consumed. Ang habag ng Diyos ang dahilan, kaya po tayo ay hindi napaparam. Sabi sa aklat ng Hebrew, God is a consuming fire. Dahil sa kabanalan ng Diyos, pag siya kayo lumapit sa Kanya, ikaw ay matutupok.
sapagkat siya ay Diyos na banal. Diba ba? So makikita natin mga kapatid, dito sa bahaging ito, that the loving kindness of God is freely given to us. So sino naman ang tinatawag natin na recipients of God's loving kindness? Sino ang tumatanggap nito? Yes, God's love is fully expressed. God's love is in His nature. God's love is freely or sovereignly bestowed unto us. Sabi po dito, God's loving kindness will only be experienced. Ito ay mararanasan lamang ng mga taong those who fear and love Him. Psalm 103 verse 11. Ano po ang sabi diyan? Psalm 103 pa rin tayo. Psalm 103 verse 11. For as high as the heavens are above the earth, so great is His loving kindness toward those who fear Him. Gaano man kataas, katulad ng kasing taas ng langit mula sa mundo, ganon kadakila ang habag at pag-ibig ng Diyos sa mga taong nagtatangi sa Kanya. Tandaan natin na ang ibig sabihin po ng salitang loving kindness, aside from kindness, mercy is the loyal love or the covenantal love ng Diyos sa atin. Ito ay ang pag-ibig ng Diyos na Kanyang ipinagtipan sa lahat ng Kanyang iniligtas sa pamamagitan ni Kristo. Kaya tayo naniniwala, hindi mawawala ang ating kaligtasan. Sapagkat ito'y tipan ng Diyos kay Kristo para sa atin. At tipan ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Kristo na namatay sa krus para sa atin, mga kapatid. Okay? So, the recipient of God's love is those who fear Him. How about in Proverbs chapter 28, verse 13? Proverbs 28, verse 13. He who conceals his transgression will not prosper, but he who confesses and forsakes them will find compassion. Siya na nagtatago ng kanyang mga kasalanan ay hindi sasagana, subalit siya na umaamin at tumatalikod, siya ang makakahanap ng habag at awa at pag-ibig ng Diyos. Okay? So, ine-exhort po tayo na huwag nating tangkilikin ang ating kasalanan, mga kapatid. And of course, in Psalm 32:10, the recipient of God's loving kindness is those who trust in the Lord. Psalm 32:10, many are the sorrows of the wicked, but he who trusts in the Lord, loving kindness shall surround him. Marami ang paghihirap ng mga masasama, subalit siya na nagtitiwala sa Diyos, ang kanyang habag, ang kanyang pag-ibig, ang siyang papalibot, yayakap sa Kanya. Kaya mga kapatid, tandaan natin na ang habag po ng Diyos, hindi lamang ito theological concept o isang bagay na nasusulat sa Biblia na ating pag-aaralan. It is a living reality. Ito ay katotohanan habang tayo nabubuhay. Nararamdaman at nakikita natin ang habag, pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Binibigyan ng pagkakataon na sila'y magsisi at sa atin naman pong mga ligtas, nararanasan natin because this is an experiential love of God to us. It is gentle hand. Ito ang maamong kamay ng Diyos na nagtataas sa mga broken. Ito ang patient na puso ng Diyos na naghihintay sa mga taong tumatalikod sa Kanya. At ito rin po ang pangakong tapat ng Diyos na hindi po kailanman nabibigo. At mararanasan natin ang full expression of God's love to us in our Lord, the Lord Christ Jesus, our Savior. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, marami pong salamat sa iyong habag, biyaya at pag-ibig sa amin. Salamat, Panginoon, we are not consumed. We are sinners in your eyes. Sa iyong mga mata kami, Panginoon, ay makasalanan. But because of your loving kindness toward us in Christ Jesus, we are not consumed. Sa katunayan, Panginoon, hinihintay namin ang maluwalhating araw
na ikaw ay aming makakasama. Not because we deserve, but because you are merciful and a loving kindness, God. We praise you and we glorify you, Lord. In Jesus' name. Amen.